Kay Ginoo nga adlaw na po adlaw Domingo na po nana po tay kanang kayunan sa pagsimba pagdayeg sa itong buhi nga Dios. Ug salamat sa padayon nga gihatag sa Ginoo nga panahon nga sa pagsugod sa pag-worship sa iya ato nga ginasugdan sa pagtuon pagmalandong sa iyang pulong. So sa itong pagpadayon maghangyo ko sa inyo sa pag-ablis ng mga Biblia sa Book of Romans chapter 13 verse 8. Romans chapter 13 verse 8. Mura gihapon ato ang title, Loving Others, in line sa atong emphasis this month. Palihog sa tindog sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Akong basahon sa English, Romans 13 verse 8, "Owe no one anything except to love each other, for the one who loves another has fulfilled the law." Ako po basahon sa Bisaya. "Ayaw pagapo sa utang, gawa sa paghigugmaay sa usag-usa. Ang nahigugma sa iyang isig katawo, nakatuman sa balaod." Ang po ta, Ginoong Dios, nga nagmamahanan, dali sa Ginoo sa mga buntag. Salamat Lord sa imong padayon niya kay tugma kanamo. Salamat sa imong grasya Ginoo. Salamat po sa imong proteksyon nga imong gidala diri simbahan o dayon mi nga nagapangayo sa imong pag-ubang Ginoo sa imong devotional this morning. Hatagi mi og kaalam ug kahibalo samtang magtuon mi sa imong pulong Ginoo. Lord, tanan ang minaampo mi pasalamatan sa pangalan ng Jesus. Amen. So, once again, ato ang title for this devotional is Loving Others. Ato ang text na sa Romans chapter 13 verse 8. So sa atong kalibutan karon, kasagaran ma-measure ang worth sa tao by what they have, ilang possessions, sa kung sa mga achievements o naabot sa tao. O kasagaran kanang naatay sa mga tao bitaw nga kang naayon anak ng mga naabot sa ilang ginabuhi. Sometimes naatay kanang sa ilaha ba? Nao sa ilaha. Sa Romans chapter 13 verse 8, si Paul nag-remind sa tuwa that the only debt or utang that we should continually pay is love. Kung atong sabton ang pulo sa Ginoo nga gisulti diri ni Apostle Paul, this is not just a suggestion but it is a command sa tuwa that we should fulfill God's law pinaangin mo namin. So natay duha ka tun-an nga mga kamatuoran nga atong makita ani nga verse. Una, atong matun-an diri, in loving others, love is our continual obligation. First point nato, love is our continual obligation. Ingon si Paul nga sa Bisaya, ayaw kamo pangutang ug bisan unsa ang bisan kinsa gawas sa paghigugma sa usag-usa. Meaning, dili siya kanang utang sa kwarta lang ba, but utang sa in general. Ang utang nga buton na imong anak bitaw nga di ta magpabilin sa imong anak ng mga utang except in love. Buto sabot ka di ta magpabilin sa imong anak ng mga obligasyon except sa atong obligation to love. So love is a never-ending responsibility sa mga magtotoo kung ato ang sabto ng pulo sa Ginoo. Nga magpabilin mo ani nga obligasyon aside sa love. Wala ang wilain nga dapat obligasyon. No, like sa mga utang. Like financial debts, ang mga financial ng mga utang masettle na siya. Once na masettle nimo, human na dayon yung mga obligasyon na, di ba? Pero kaning ginaingon ni Apostle Pablo diri, ang kanang obligasyon nato sa gugma is one that we must always pay forward. Kanang walay katapusan nga kanang obligasyon. So si Jesus nang po siya sa John 13:34. "A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you." Ato makita diri nga ginasulti po ni
ni Jesus Christ that love is our continual obligation, walay katapusan ng obligasyon. This means that loving, ang pag-love sa matag usa para sa tanang panahon, para sa tanang tao, para sa tanang panahon. O walay katapusan ng obligasyon. Hangtod moabot ang pagbalik sa Ginoo. Padayon gyapon atong pagugma sa uban, pagigugma sa uban. O nasulti na ako last message niya, ang atong mga gasa, ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, naanay katapusan, balik sa Ginoo, mawala na siya. Pero ang pagigugma is a continual obligation para sa tuwa. Verse number 2, second point na to, love fulfills God's law. Atong makita diri nga, in loving others, we fulfill God's law according sa giingon ni Apostle Paul sa verse 8. Ang nagugma sa iyang isig katao nakatuman sa balaod o sa kasubuan. Ginadeclare ni Apostle Paul aning nga verse. This means nga pati ang uban nga mga commandments kanang sa imong pagiging honest, sa imong purity, sa imong kindness, kani tanan gisum up siya sa love. Mabuhat nimo ni siya kanang ang foundation ani is ang imong love. Kung imong subayon gyud sa gingon ni Paul, sa imong pagbuhat ani nakatuman ka sa balaod. So kung sa pana nga balaod, matuman nimo na kay founded na sa imong love for others. Gi-affirm ni Jesus Christ sa Matthew chapter 22, ingon siya dito nga the greatest commandment, second greatest commandment is to love our neighbor or to love others. So gitagaan ato makita ba gitagaan og dako kayo makabugaton ni Jesus Christ ang paghigugma sa isa-usa. So aside first is to love God. Pinakauna gyud nya ikaduha dayon ang loving others. Grabe kabugat ang paghatag ug pagtagad ni Jesus Christ sa paghigugma sa usa-usa. Nung makaingon ta nga tama gyud ang gingon ni Apostle Paul na you fulfill God's law. Okay, di ba sa gikan ba yan sa katong 10 commandments, di ba? Ang first 4 daw nga commandments mo tong love God. Tapos ang last 6 commandments diha nimo mapakita imong love for others. So makasulti ka na sa imong simple nga pag-love sa iyong usa-usa, na-fulfill na nimo ang God's law. Kay daghan na og kauban ang pag-love nimo sa imong isig katawo. Daghan siya mauban nga ma-fulfill nimo ang balaod sa Ginoo. So, if we truly love others, we will naturally seek their good kanang ato ang handom ba nga para sa kaayuhan sa uban, avoiding in harming them and treating them with grace and kindness. Sa mga practical application in fulfilling God's law through loving others. Kanang magsik ka unsay kaayuhan para sa tanan, ang paglikay nga makasakit ka sa ilaha, sa actions man o sa imong words, and treating them with grace and kindness. So motong duha atong matun-an ani nga verse, love is our continual obligation. Yung ikaduha is love fulfills God's law. Again, akong balikon ang paghuguma sa usab-usa is dili siya optional nga imo lang buhaton whenever you feel like it, but it is atawag na to nga divine calling. Okay, gikagod sa Ginoo nga subo. So it is a divine calling, it's a divine command nga gihatag para sa tuwa. So every day we are encouraged to choose love, to forgive and to show kindness. Kay nakabalot nga in doing these things we reflect Christ sa ilaha. Ito nga ginabalik-balik yung perminting na in loving others, nag-reflect ka sa Christ-like character nga to sa uban. Murang nagasangyaw ba? Every day we must choose to love and to forgive ato ng paninggamutan yun. Lisod man na, no? Lisod. Dili mas tanang panahon makalove ta.
Di mas tanang panahon o dili sa tanang tao maka-forgive ta. Anong gyoy mabuhat ang uban sa to ang murag lisod man kay forgive sa inyong buhat. Pero gina-encourage ta kanunay sa Ginoo to still continue to forgive and to love. Siguro naipanahon niya kanang taas ka na proseso para ma-accept na to ang kanang na reality na kailangan ta mong forgive. But mo gyud ang pinaka will ni Lord para sa tuwa. So as John chapter 1 John chapter 4 verse 19 nag-remind sa tuwa, we love because He first loved us. Mo ginato ang pinaka kanang motivation, no? Kay siya man ang source sa love. Kita wala man tay kakayahan to love 100%. Kay dili man na gikan sa tuwa kinaiya, gikan na sa Ginoo nga kinaiya. Pero makabuhat ato love because He first loved us. Naka-avail ta sa iyang love. That is why natin kakayanan to share that kind of love sa uban. So this week, ang challenge is to find someone to intentionally show God's love through act of kindness or through encouragement or through forgiveness. No, daghang klase atong pwede mabuhat. So, it is a challenge. Pwede this week natin mapakitaan of love, pakitaan of kindness, and mahatagan of forgiveness, mahatagan of encouragement. So, salamat kayo sa pulong sa Ginoo. I pray na tantanan na panalanginan o makatabang sa ato ang pagtubo, mas mature pa ta diha in Christ. Mag-pray ta, Father God, sa makao sa Ginoo ang ginadayon o ginapasalamatan. Salamat po Lord sa mga pulong karon nagapadayon sa pag-remind, pag-encourage sa mga Lord to fulfill God's love by loving others. Tabangin ni Ginoo nga among gining kanang mabuhat sa among kinabuhi, may mo namong lifestyle, may mo namong habit tungod kay ikaw nag-encourage sa mong pulong that loving others is a continual obligation. Lord, sa iyong pinaagiragid sa imong grasya na mabuhat namon ni. Sige namon ni mabuhat sa mga kaugalingon. That's why nag-depende mi kanunay kanimo Lord sa imong busog, sa imong grasya, sa imong gugma nga kanunay maghatag og motivation sa mga to do the same to others.